Leo, hi! Welcome to Mr. Queen PH at ito ang inyong weekly reading for April 22 to 28, 2024. This is a general reading. Just take what resonates. Watch your Sun, Moon, Rising, Venus for other messages. Thank you sa lahat ng mga sumusuporta dito sa ating channel. Just a reminder, gamitin nyo lang mga reading na to bilang gabay. Pa-follow, like na rin ang ating Facebook at TikTok. Lahat po yan, Mr. Queen PH. Like, share, subscribe, turn on post notifications para lagi kayong updated sa ating mga readings. And if you're interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pinned comment kung paano kayo makakapag-book. Okay, Leo, let's see what's up with you ngayong week na ito. 8th house mystery. I see some endings and new beginnings para sa inyo. You have Mars energy motion. Parang ito'y maglalakas loob ka na simulan, gawin yung mga plano mo, na mga matagal mo nang iniisip gawin. Lalo na't ngayon merong tutulong sa'yo. So the 8th house is also about other people's money. So, pwedeng gusto mong magnegosyo, mag-invest, pero nagdadalawang isip ka, you're not really sure about it. But I feel like merong taong kukumbinsi sa'yo na gawin na yan. And very convincing yung person na yun. Kaya, finally, you will take a chance, no? Magti-take ka rin ng risk for some of you. And I think this is a good thing kasi 8th house is about transformation din. Mga bagay na gusto mo pang matuklasan tungkol sa iyong sarili. So siguro kaya ka medyo nag-aalangan dyan kasi iniisip mo baka hindi mo forte yan, hindi mo expertise yan, or hindi maging successful. Kaya ngayon na merong nakasuporta sa'yo, mas magaan yung loob mo na subukan na. Can be a business, no? Can be a new job. Let's see, ano pa? Ano yung overall energy ng mga Leo? Overall energy ng mga Leo. Okay. Oh, 'di ba? Judgment. This is you reinventing yourself. Meron ka mga gustong magbago sa iyong sarili, sa lifestyle mo, sa living condition mo. So talagang parang sinusunod mo ngayon kung ano yung gusto mo at kung saan ka rin dadalhin. This is rebirth, transformation, bagong ikaw. Parang pumapasok ka sa bagong chapter ng iyong buhay. So, your challenge is the moon. The moon is about your emotions, yung fears, yung mga takot mo, no? Na what if ganito, ganyan, ang mangyari. Kasi, tinan mo itong the moon, no? Hindi niya na-realize yung kanyang strength, no? Isa pala siyang Black Panther. So, pusa lang siya, pero Black Panther pala yung nasa loob niya, no? So, it's like giving you a boost na kaya mo, no? Whatever this is, na gusto mong subukan, baguhin sa buhay mo. Let's see your opportunity. Ano yung opportunity ng mga Leo? Opportunity, 8 of Wands. This is movement, diba? Kaya nga motion, tapos movement. So you have the opportunity to just do it. Ipagpatuloy, gawin. Yung mga gusto mo. Kailangan lang ma-manage mo lang ng maayos yung oras mo, no? Hindi naman kailangan parang madaliin. But I see you now working on it really fast, no? Halimbawa, gusto mo magsimula ng negosyo. Matagal mo nang pinagpaplanuhan pero hindi ka kumikilos. Pero the moment na kumilos ka, parang ang bilis, no? Ang bilis mo siyang asikasuhin.
So, let's see your blessing. Ano yung blessing? The Two of Wands. Ayan. So, finally, you are going to make a decision na. Makakapili ka na. Kasi pwedeng meron kang dalawang pinagpipilian dito na landas na gusto mong tahakin. And now, yung iba sa inyo parang abroad or anything na work or career or business na merong international trading or affair. Let's see, let's clarify. What is the Judgment card as your overall energy? Ace of Cups. Pinipili mo na kung saan ka magiging masaya, kung saan ka pwedeng magsimula muli, no? Kung ikaw you feel like merong mga bagay na kailangan mong i-let go. Syempre, pag nag-let go ka, meron kang space, bagong space in your heart na i-welcome. So, this can be a new source of happiness. Yung iba, pwede ring relationship ito. You are open to new relationship dahil finally, ni-let go mo na yung energy from the past. So, your challenge is the Three of Pentacles. I think, isa sa challenge mo is, maaring ayaw mong i-judge ka ng ibang tao sa mga bagay na kaya mong gawin. Lalo na yung mga negative na negative na comments. Depende rin kasi yan. Meron kasing mga critical na comments, pero siya, constructive criticism. Ibig sabihin, pinupuna yung mali or pagkukulang para maiayos or mai-develop mo. Marami kang potentials. Ang pa nga dyan, iba pa yung nakakakita ng potential kesa sa ikaw nakikita mo yung potential. So, I feel like this person na malapit sa'yo, na nagpaparealize sa'yo, nagsusuporta sa'yo, pinaparealize sa'yo kung ano yung nakikita niyang potential sa'yo, na kailangan mong i-embrace, kailangan mong tanggapin, dahil minsan kasi you become too hard on yourself na sinisip mo na, I'm not good enough. Pero you are more than enough. And then your opportunity, what is the Eight of Wands? Wow, Three of Wands. Three of Wands is about goals and yung expansion, growth. I was supposed to say growth. Growth. Ayan. Paglago, pag-unlad. So, kung tong ipupurso mo, meron tong malaking potensyal na umunlad, lumago. Kung talagang magiging desidido ka. If you put action. Let's see your blessing. The Two of Wands. What is the Two of Wands? The Four of Swords. This is healing. Pwede kasing meron kang mga bad decisions in the past na pumipigil sa'yo na sumubok ulit. Kasi yung iba natatakot na Baka kasi mangyari ulit, magkamali ka ulit. Ang importante kasi yung learning, yung ating mga natutunan doon sa experience na yon, yun yung kukunin natin. Okay? And then, with the Four of Swords, this is about yung healing from your past. So, sa yung money, career, finances, maaring marami ka ngayong kailangang asikasuhin. Oo, may pagkakataon na ikaw lang ang kailangang mag-asikaso niyan, pero kaya mo siyang i-handle. Oo, kasi meron kang sapat na kaalaman na gawin yan. So, sa relationship, Wheel of Fortune and the Empress. So, some of you are moving forward from your past. And focus kayo ngayon sa mga new beginnings na gusto nyong simulan. No? With the Empress, ito kasi parang mga anak ng bago. Oo, something new. And then,
I also see you na becoming more attractive, no? Maraming makakapansin sa'yo. You are glowing. So, pwedeng magkakaroon ka ng mga admirers. So, really, sometimes the best way to grow is to simply let go. O, ayun na, ile-let go mo na. Kanina ko pa sinasabi yung growth. So, you are growing by letting go. Ito, 'di ba? Taking action. Baby steps are still steps and they're better than standing still. Yes. One step at a time para makamit mo yung goal mo. Okay? So that is your reading, Leo. Thank you so much. Bye.